Hi! Kumusta kayo? Ako nga pala si Keith Anthony Fabro, 29 years old at nakatira dito sa Okay lang ba yun? Nagka-pandemya, na-realize ko kung gaano kahalaga yung sektor ng pagsasaka para masigurado na meron tayong makakain. So, nung natapos yung pandemya, sabi ko, gusto ko rin subukan itong pagsasaka. Nga lang, yung problema, wala naman akong educational background pagdating sa pagsasaka. At hindi rin ako marunong magtanim. So, sabi ko, ano kaya yung proyekto, enterprise na mag-fit sa personality ko? Sabi ko, what if magmanukan ako? At doon nagsimula yung pagmamanukan dito sa Project Forest. Dahil kailangan syempre, di ba pag nagpapasok tayo sa isang negosyo, hindi pwedeng gusto mo lang pumasok. So para ma-minimize yung risk sa papasukan mong enterprise, kailangan ikaw mismo clean ka doon sa process ng negosyo. Ang ginawa ko, nag-enroll po ako doon sa online TESDA at doon ko natutunan kung ano yung mga activities, yung mga resources at iba pang mga pangangailangan para makapagsimula ng gantong enterprise. Paano yan? Mayroon tayong ipon, meron tayong pera, pero pagdating na kung sakaling magka-pandemya o kaya magkaroon ng giyera na hindi naman natin hiniling, ano yung mabibili mo sa pera mo? Wala, di ba? Kasi ang hirap ng access sa market. Pero ngayon, sabi ko, kung meron kang sariling farm, di man kalakihan, pero sapat siya para doon sa pamilya mo at doon sa komunidad mo, pagdating ng mga gantong sakuna sitwasyon, sigurado ka na hindi ka magugutuman at sigurado ka na makaka-survive ka. Pasalamat tayo doon sa YFC, sa financial at technical support na pinagkaloob nila under this program. So sa ngayon, dito sa likod natin yung ating housing para sa ating mga paituging manok. Ang sukat nito ay 15 square meters at sa ngayon, ang in-house niya na hens ay nasa around 12 to 24. So ang natanggap natin na funding ay nasa 80,000. Nagamit na natin doon yung 40% para sa housing and then yung 10% para doon sa breeder stocks natin and the rest po para doon sa daily operations natin para sa feeding. So meron kaming key challenges na pinakaharap dito sa enterprise. Una dyan yung access issue. Dahil malayo kami doon sa bayan, kapag umulan at maputik yung kalsada, hirap na ibaba yung ating produkto. So ginagawa namin, gusto namin gawin kapag mayroon na kami mga hens o mga coveralls na i-release sa market, hindi na siguro namin na maganda yung panahon kapag nililibre kami ng product. At pangalawa dyan, yung feed. Dito kasi sa area, ganyan malawak yung maisan, meron na kaagad na nakakontrata doon sa baba na bibili. So ginawa namin dito, nakapag-usap kami dito sa mga cost and beneficiaries namin na nagpo-corn farming din na market na sa gasolina pa sila, mag-reduce lang yung cost nila. Kasi naman sa amin, siyempre, mag-reduce namin yung cost namin. So instead na minanggamin doon sa baba, mas mahal, dito na namin directly makakuha sa paligid namin. Pangatlo dyan, na pinakaharap namin problema, yung pabago-bago feeling na meron tayo ngayon, na biglang init, biglang ulan. Kami naman, syempre, uncontrollable factor yon for us at in-anticipate na namin yan. Ang ginagawa namin dito sisigurado namin na healthy yung mga stocks namin. So, organic yung feeds mostly na pinifeed namin sa kanila. At meron din kami mga natural supplements na binibigay para sa kanila para ma-ensure na talagang resistant sila pagdating doon sa mga weather changes na related na illnesses. Dahil kami isang social enterprise ay kasama sa mga activities namin yung community empowerment. At bahagi nun yung pagkakaroon ng focus group discussions with household beneficiaries
At doon sa FGD na yon, ito-capture namin yung traditional farming knowledge nila na gusto namin i-document nang sa gayon kapag i-replicate na namin ito sa community level ay meron kaming resources, knowledge resources na pwedeng sanggunian ba na magamit yon parang guide ng mga gusto namin na i-engage pa dito sa proyekto na yun. So in the short term, yung key success indicators na nakikita natin dito, first na meron kang housing para doon sa mga manok mo, and then of course meron kang breeder stocks. At syempre, pangatlo dyan, yung daily ka na nag-ooperate. So in the long term, yung nakikita nating success indicators ay first, syempre, earning yung business at nakakover yung mga expenses at merong exist for continuous expansion ng project. At paano yun natin magagawa? Syempre, meron tayong enough na number of heads na napoproduce para sa market natin, na-access natin yung tourism market. At pangalawa dyan, syempre, di ba, si social enterprise tayo, dapat yung mga household beneficiaries natin ay nakapag-start na rin sila ng small enterprises nila sa kanilang mga bakuran at nakakatulong na yan sa pang-araw-araw nila na pangailangan. At pangatlo, syempre, ito yung pinaka-gusto natin na mangyari, ma-reduce yung dependence nila doon sa mga environmentally destructive livelihood activities nila.